ngayon, eto na. Punta naman po tayo dun sa kumakalat na balita kahapon na kung saan nga mga kababayan, eto daw pong si PBBM, dinala daw po sa ospital matapos daw po makaranas ng discomfort. Dahil nga, yung mga DDS at maraming sentimiento, patungkol po dito mga kababayan at maraming sinasabi. So ngayon, eto, i-play po muna natin. Dinala po si Pangulong Bongbong Marcos sa isang ospital sa Quezon City kagabi. Yan ay matapos umanong makaranas ng discomfort ang Pangulo. At mula sa Malacanang, nandyan po si Maricel Halili-Mase. Kamusta na daw ang Pangulo? Ano bang nangyari sa kanya? Alam mo, Ruth, nagtataka rin kasi tayo dahil biglang sinabihan tayo ng Malacanang na hindi na pupunta si PBBM doon sa supposedly event niya kaninang umaga. Ito yung TOIM, yung 10 Outstanding Young Men dito sa Malacanang, awarding ceremony kanina. But instead of the President's Executive Secretary, Ralph Recto, yung nag-represent sa kanya. Ang sinasabi ng Malacanang, pinaliwanag na ngayon kung bakit hindi naka-attend dahil kagabi dinala pala siya dyan sa isang private hospital sa Quezon City dahil nga doon sa tinatawag na discomfort na naramdaman niya. Pero nang tanungin natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire. Alam nyo kasi mga kababayan na mahirap kasi kay Presidente masyadong masipag eh. Diba? Alam naman natin mga kababayan na si PBBM ay tao lang din. Napapagod, nagkakasakit, at talagang alam din naman natin mga kababayan kung gaano katindi yung pagsusumikap niya para talaga pagtrabahuan yung magandang nagiging resulta ng ikagaganda at makakatulong po sa Pilipinas. So ngayon, hindi natin maiaalis na darating talaga yung point mga kababayan na magkakaroon po talaga siya ng karamdaman dahil hindi nga po siya robot. Siya po mga kababayan ay tao lang din na katulad natin. Kung tayo nga nagkakasakit pagka sobra ng pagod, ang ating mahal na presidente pa kaya? Lalo na't alam naman po natin na si PBBM ay senior na rin. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Castro, kung ano bang discomfort ito, hindi na nila idinitalye kung anong klase ng discomfort yung naramdaman ng Pangulo. Pero na-discharge naman daw agad si PBBM at bumalik na rin daw dito sa Malacanang. Stable na rin daw ang kanyang kondisyon pero buong umaga kanina nagpahinga lamang siya at minonitor lamang siya ng kanyang doktor. Ngayong hapon, inaasahan daw na dadalo na siya sa private meetings. 2 private meetings daw yung dadaluhan nila pero kakatanggap-tanggap lang din natin na balita na mukhang hindi natutuloy si PBBM doon sa kanyang okasyon supposedly na dadaluhan dyan sa probinsya sa Maynorte. Mukhang nagsalita na nga ata doon mga kababayan si Congressman Sandro Marcos na kung saan nga mga kababayan di ba naging katatawanan pa nga kasi nga nabanggit dun yung about sa why pero yun pala ay kay Presidente, kay PBBM pala yun. Anyway, tuloy pa natin. Nabanggit ko lang. Samantalahin muna ni PBBM ang pagkakataon para makapagpahinga muna for now dahil yan din naman ang payo sa kanya ng kanyang mga doktor. Pakinggan natin yung bahagi ng sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Pero dahil sinabi naman po ng doktor na ayos siya at maganda naman ang kanyang kalusugan, siya po ay nasa Malacanang at muli magtatrabaho maya-maya lamang po. And Ruth, tinanong na rin natin yung reaksyon ng Malacanang tungkol nga dito sa ikalawang impeachment complaint na inihain laban kay PBBM. So ito, ibang usapin na yan, natalakay na natin kanina yan. So ngayon mga kababayan, ito, di ba after po niyan, about po doon sa balita na isinugo daw ang presidente sa ospital, bigla pong naglabas kahapon ng PCO, ng video mismo ni PBBM na kung saan, ayos na. Okay na daw ang ating mahal na presidente mga kababayan at ayos na yung kanyang kalusugan at ready to work na ulit. Ganun po katindi, biruin nyo saglip na magpahinga sulitin yung isang buong araw, pagka ramdam na medyo okay na siya, talagang balik na ulit sa trabaho mga kababayan. Ganyan po kasipag si presidente. So ito, pakinggan natin yung sinasabi ni PBBM. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst
apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Overwork- Tama. Kasi biruin nyo mga kababayan, talagang hindi natin may kakaila na si PBBM po ay senior na. At hindi rin po natin maikakaila na talagang tao lang din siya. Napapagod, nagkakasakit mga kababayan at nakakaramdam ng sama ng pakiramdam. Dahil nga sa sobrang sipag niya sa pagtatrabaho. Alam niyo kung pwede nga lang, bilang isang mamamayang Pilipino na nahilingin na kahit isang araw magpahinga muna siya mga kababayan, talagang hihilingin po natin yan sa kanya eh. Kaso ang problema talaga, masipag po talagang magtrabaho si Presidente. Kung ano yung magagawa niya, kung ano yung maitutulong niya para magbunga ng magiging kapakinabangan ng mamamayang Pilipino, talagang ginagawa niya po eh. Kaya nga hindi natin maiaalis talaga na magkakasakit po siya dahil tao lang din siya. Anyway, tuloy pa natin. Work kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No? Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun, pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. So, sir, anong mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Yan. Okay muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala, don't kayo mag-alala. I'm, the rumors of my death are highly exaggerated. Oh, ano? Oh, yung mga gustong mapatalsik si PBBM at mawala na. Oh, wag kayo masyadong excited. Bigo na naman. Yung mga DD-shit na umasa kaya kung ano-ano na lamang po ang pinapalabas nila. Katulad mga kababayan nitong si Banat ba, yung sabi niya nga dito, Malacanang naglabas ng video, BBM, buhay pa o AI daw. Yung inilabas na video mga kababayan, maliwanag naman na naando doon si Atty. Claire, ini-interview si Presidente at talagang maliwanag yung sinabi ni PBBM na wag daw masyadong excited yung mga taong gusto siyang mawala. Ano po mga kababayan? Kasi marami pang gagawin ang ating mahal na Presidente at eto nga yung mga nagawa niya eh. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, hindi talaga ako tawag dito, kung ako talaga ang tatanungin, dapat nga si PBBM na lang ang Presidente for lifetime hanggang nabubuhay siya. Kasi mga kababayan, kita nyo naman yung mga ginawa ng ating mahal na Presidente. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit nagkakasakit siya. Kasi nga sobrang sipag mga kababayan. At ito lang naman yung mga naging resulta ng pagiging masipag po niya. So ngayon kung makikita po ninyo, ayon po dito mga kababayan sa Bagong Pilipinas, libre at mabilis na wifi sa 17 na istasyon mga kababayan. Sabi daw dito, sa utos ni PBBM inilunsad ng DOTR at DICT ang libreng wifi sa 17 EDSA busway station. Magagamit ito para sa cashless payment, komunikasyon at pag-access sa impormasyon habang nasa biyahe mga kababayan. Sabi pa dito, mahirap kumonekta sa kalsada kapag wala kang load. Maraming pasaherong nahihirapang kumonekta sa internet habang nagbabiyahe. Mabagal ang tradisyonal na proseso sa pagpapalawak ng public service. Kaya't hindi lahat agad nakikinabang daw mga kababayan. So ngayon, sabi daw po dito, 3 madaling hakbang para makakonekta. Madali, mabilis at accessible. Direktang aksyon ni PBBM para po sa komunidad. Una, piliin daw ang Wi-Fi sa settings. Kumonekta sa DICT free Wi-Fi for all. At pangatlo, i-click ang agree sa terms and condition mga kababayan. Parang katulad lang din pagka kumukonekta kayo ng Wi-Fi sa mall mga kababayan. Ang pinagkaiba nga lang nito sa 17 bus station mga kababayan, pwede na po kayong kumonekta. Ano po ibig sabihin? Kung wala kayong load, makakapag-internet pa rin kayo dahil nga sa ginawang hakbang na ito ng ating gobyerno mga kababayan sa pangunguna ng ating mahal na Presidente. Sabi pa dito, no load, no problems. Libreng wifi sa 17 EDSA sa busway station. Salamat daw po sa ating mahal na Presidente. Sa modernong panahon, internet ay parang basic necessity na alam ni PBBM ang kahalagahan nito at inaatasan ng DOTR at DICT na gawing accessible ang connection sa 17 na busway station mga kababayan. Kaya kung mapapansin po ninyo talagang hindi na rin ako magtataka kung bakit ang ating mahal na Presidente talagang dinadapuan ng sakit dahil nga sa
sa sobrang sipag sa pagtatrabaho at ito yung mga nagiging resulta. Mga kababayan, ano po, so bukod pa po dyan, kung titingnan nyo, meron din po tayong isa pang nakitang ginawa din ng gobyerno ng ating mahal na presidente. Sabi po dito, 94.8 million para daw po sa magsasaka. Hamtech Farmers panalo. RPS produces 260 kabans daily. Malaking tulong ang pasilidad na ito para daw po sa tuloy-tuloy na supply ng bigas sa buong Antique. Ramdam ng farmers ang malasakit ng Administrasyong Marcos sa bawat ani at kabuhayan ng mga kababayan po nating magsasaka. So kung makikita nyo, bukod pa po dyan yung modern tools, stronger farmers, PBBM pushes mechanization. Buong komunidad ang umaangat sa tulong ng pamahalaan. Isang malinaw na halimbawa ng bagong Pilipinas sa probinsya, mga kababayan. Bukod yung pamimigay ng mga traktura, kung mapapansin po ninyo, bukod do sa mga traktura, pamimigay ng libreng lupa, talagang tinututukan din po ni PBBM yung modern tools na makakatulong sa mga kababayan po nating magsasaka. So ngayon, bukod pa po dyan, sabi po dito, salamat PBBM, Antique Farmers grateful. Sa bawat ani, ramdam ang malasakit ng pamahalaan sa ilalim ng bagong Pilipinas. So sabi pa dito, farmers say thank you investment sa anihan. 110.63 million farm input sa Antique. Malaking tulong sa produksyon, sa sustainability ng agrikultura sa probinsya. Patunay ng Hamtech RPS na epektibo ang pondo para daw po sa rice sector. Kasi alam naman po natin na talagang kailangan ding tutukan yung mga kababayan po nating magsasaka kasi yan po yung bumubuhay talaga dito sa ating bansa at sa mga kababayang Pilipino po natin. Kung wala yung mga yan, puro import na lang yung gagawin ng Pilipinas, mga kababayan. Magaling na dapat natututukan talaga sila sa pamamagitan ng pagtutok sa mga pangunahin po nila na pangangailangan. So sabi pa dito, ayan makabagong makina, mas mabilis na 8.4 million farm machinery turnover, tractors at saka yung harvester ang nagpagaan sa trabaho ng mga magsasaka dyan daw po sa Antique. Kasi nga, kung nagagawa ng ibang bansa yan, kayang-kaya din po natin yan, mga kababayan. Kung pagdating lang kung ang pag-uusapan lang ay pagdating sa pagtutok sa mga kababayan po nating magsasaka, unang-una na po dyan ang ating mahal na presidente kasi hindi pa lang siya tumatakbo sa pagka-presidente noon, nakatutok na po yan kung paano matutulungan yung mga kababayan po nating magsasaka. Sabi pa nga dito, PBBM sa Hamtech, agrikultura, pinalakas, personal na ininspeksyon ng Pangulo ang RPS bilang patunay ng seryosong suporta sa sektor ng agrikultura, mga kababayan, ng gobyerno mismo ni PBBM. Whole of government sa action, farm aid, pouring into Antique, mula binhi hanggang insurance, sabay-sabay na tulong ang hati daw po ng administrasyon ng ating mahal na presidente. Bigas na dekalidad, presyong makatarungan. Dito daw po sa RCEF or etong RP at saka itong RPS, sagot ni PBBM mismo, mga kababayan, mas magandang kalidad ng bigas, mas mataas na presyo sa merkado para daw po sa Antique farmers. So ngayon, kung makikita nyo, personal pa na pumupunta doon, mga kababayan, ang ating mahal na presidente para makita yung mga kababayan po natin na farmers dyan sa Antique. Kaya nga ako, hindi na rin ako nagtataka kung bakit talaga ganito na lamang po katindi yung pagmamahal ng mga kababayan po natin magsasaka kay PBBM. Kasi nga, personal po niya na tinututukan at tinutulungan yung mga kababayan po nating magsasaka. So ngayon, sabi dito, farmers feel seen, PBBM listen, PBBM acts. Ang RPS sa Hamtech ay malinaw na halimbawa ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. na nakatuon daw po sa makabagong teknolohiya, mas mataas na produksyon at mas maayos na kabuhayan para daw po sa mga kababayan po nating magsasaka at mangingisda. So ngayon, kung makikita nyo, bukod pa po dyan, mga kababayan, bukod pa po sa mga kababayan po natin magsasaka, pati po yung mga mangingisda ay tinututukan din po ng ating mahal na presidente. Ganyan po kabait at ganyan kasipag
ang ating mahal na presidente. Bukod po sa pagtutok sa larangan ng internet, mga kababayan, tinututukan din yung mga kababayan po natin na nasa larangan ng pagsasaka, agrikultura. Ano po, ganyan kasipag at ganyan kabait ang ating mahal na presidente. So bukod pa po dyan, mga kababayan, kung titingnan din po natin, bukod pa po sa mga kababayan nating magsasaka, tinututukan din ni PBBM yung kapakanan ng mga atletang Pilipino. Ayan o, ganyan kasipag ang presidente. Sabi po dito, Bagong Pilipinas, pagkilala at suporta sa husay ng atletang Pilipino. Karagdagang insentibo para sa mga bayaning atleta. Inanunsyo ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng dagdag na cash incentive mula daw po sa Office of the President para daw po sa mga Pilipinong atleta ng 2025 SEA Games. So ngayon, sabi pa dito mga kababayan, Bagong Pilipinas, pagkilala at pagsuporta sa husay ng atletang Pilipino. Gold medalist tatanggap daw po ng 300,000. Aabot sa 300,000 ang matatanggap na insentibo ng bawat atletang nagkamit ng gold medal sa palaro, mga kababayan. Sabi pa dito, yung silver medalist naman ay may 150,000 na gantimpala bilang pagkilala sa kanilang husay. Tatanggap naman ng 150 ang mga silver medalist, mga kababayan. At yan daw po ay pagkilala at suporta sa husay ng atletang Pilipino. Doon naman daw po sa bronze medalist, bibigyan ng 60,000. Kabilang din sa insentibo, ang 60,000 para daw po sa atletang nagwagi ng bronze medal. So kung mapapansin nyo, ganyan po tutukan ng ating mahal na presidente, hindi lang po magsasaka. Hindi lang po yung mga kababayan po natin na nasa field na sumasakay ng bus, kung hindi pati po yung mga atletang Pilipino po natin, talagang tinututukan din. Sa panahon ba, mga kababayan ni Digong, ginawa ba nila yan? Ano ba ang ginawa nila? Doon sa kay Diaz, yung lifter, yung weightlifter, mga kababayan, inakusahan pa nila na nakikipagsabwatan sa mga NPA. Diba, na-red tagging pa nga nila nung panahon ni Digong? Dito mga kababayan, inaalagaan ng gobyerno ni PBBM yung mga atleta po natin, kasi nga ang paniniwala ng presidente, kapag ka ikaw ay isang atletang Pilipino na nag-uuwi ng tagumpay sa Pilipinas, talagang para mo na ring tawag dito, iniangat ang antas ng bawat Pilipino. Diba, yan yung laging sinasabi ng ating mahal na presidente. Sabi pa dito mga kababayan, Office of the President, direktang nagbigay pugay mula mismo sa Office of the President ang karagdagang insentibo bilang pagkilala sa sakripisyo at tagumpay ng mga atletang Pilipino, mga kababayan. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, ganito po itrato ng ating mahal na presidente yung mga atletang manlalaro. Ayan o, diba? Personal niya pa, mga kababayan, na iniimbitahan at personal pa po siya na nakikihalubilo itong first family sa mga kababayan po nating atleta. Ano po, ganyan po kasipag at ganyan po katindi, mga kababayan, ang ating gobyerno, ang gobyerno ni PBBM at syempre yung ating presidente, mga kababayan, at ito pong ating first lady. Ayan o, diba? Ganyan itrato, mga kababayan, ni PBBM yung mga atleta po nating manlalaro. Kaya ako talaga, mga kababayan, personal po akong bumibilib sa ating mahal na presidente kasi ganito po kasipag at ganito po kabait. Ano po, lalo na sa kinabukasan ng mamamayang Pilipino at sa kinabukasan ng bansang Pilipinas. So kayo, kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, ano po masasabi ninyo, hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano pong opinion at komento po ninyo. Hingil po dyan sa mga topic na yan na hinimay po natin, mga kababayan.